Naipasasubpina na ng Senado ang 8 sa mga contractors na bigong sumipot sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa issue ng umano'y anomalya sa flood control projects. Dahilan kaya matindi pa rin ang nararanasang pagbaha sa buong bansa. Si Mean Corvera sa detalye ng balita. Mean? I-issue na ng sabina ng Senate Blue Ribbon Committee ang 8 sa mga contractors na bigong sumipot sa pagdinig ng komite na pinamumunuan ni Senator Rodante Marcoleta sa issue yan na umano'y anomalya sa flood control projects dahilan kaya matindi pa rin ang nararanasang pagbaha sa buong bansa. Sa pagdinig ng komite, naghain ng mosyon si Senator Ronald Bato de la Rosa na isyu ng sabina ang mga kumpanyang inisnab ang investigasyon ng Senado. Sa 15 kumpanyang inimbitahan ng Senado, 7 lang sa mga ito ang present. Hindi naman sumipot ang mga kumpanyang kabilang dyan, yung pinasabina ng Senado, sina Roma Angeline Rimando, may-ari ng St. Timothy Construction Corporation na umano'y nagluluksa. Hindi rin sumipot ang presidente ng Top Notch Catalyst Builders Inc. na si Yumir Villanueva na hindi raw makakadalo dahil may medical procedure umano sa ospital. Absent rin ang CEO ng SunWest Inc. na si Aderma Angeline Alcazar na kasalukuyang nasa abroad, habang wala rin ang may-ari ng Samidan Construction pero nagpadala ito ng representative. Absent din dahil sa health reason ang presidente ng LR Luisito Tiki Builders, habang ang ibang kumpanya nagpadala ng kanilang representative. Wala rin si Zara Dizcaya, ang president ng Alpha and Omega Gen Contractor 8 Development Corporation, at si Edgar Acosta, ang president ng High Tone Construction and Development Corporation, kasama na si Romeo Miranda, ang presidente ng Royal Crown Monarch Construction and Supplies Corporation. Ayon kay Marcoleta, nagsagawa sila ng investigasyon para matigil ang pagtitiis ng taong bayan na aniya pagod ng lumikas at paghahakot ng gamit para makaligtas lang sa baha. Hindi anya valid reason ng climate change para patuloy na magtiis ang publiko sa malawakang pagbaha. Narito ang bahagi ng pahayag ng mga senador. Napapanahon na para alamin at himayin ang katotohanan sa likod ng mga maanomalyang nakapalibot sa mga kontratang inilaan para sa flood control. Tama na ang pagpapaikot at paglihis sa tunay na problema. Tungkulin natin ngayong bigyang linaw at sagot ang mga kababalaghang nangyayari sa mga kontratang pinasok ng gobyerno at ang mga private contractors. Hindi ho yung may sakit, may nauna, para hong committee natin na may sakit, nagbakasyon na, may mga prior schedule. Ano mas importante, prior schedule, Mr. Chair? Or itong investigasyon ito because 544 billion na pinag-uusapan natin, not a small change. Isang slide para magkaroon. Ayan po. Ano po yung tawag dyan, Secretary Bunuan? Di ba revetment yan? Revetment, Your Honor. Ayan po, ang kaawa-awang kalagayan ng revetment, meron pa pong nota dyan sa nagbigay sa akin, 80% lupa, 15% semento, plus 5% bakal equals pera. Ano po dapat yung reinforcing bars nitong revetment na ito? Kasi po wala eh. Kahit na po siguro kawayan lang, wala yan eh. Tingnan po ninyo. Wala pa po tubig ito. This is supposed to be, siguro medyo river po ito eh. Tatagal po ba ito, Secretary? Itong ganito? Hindi siguro. Diana, nagpakita kanina ng mga larawan ng isang protective barrier si Senator Marcoleta kung saan ini-explain niya na ito ay gawa sa 80% na lupa, 15% na semento at 5% lang yung bakal. Malinaw niyang may nangyaring kababalaghan sa paggawa nitong mga proyekto. Lumilitaw naman sa pagdinig ngayon ng Senado na ilan sa mga kontratang ipinasok o flood control projects kahit na dumaan sa bidding ng DPWH ay dispalinghado. Ibig sabihin wala daw mga proyekto pero nagbayad na ang gobyerno. Nabunyag sa pagtatanong ni Senator Jinggoy Estrada na 3 sa mga proyekto sa Hagonoy, sa Kalumpit, sa Bulacan ang pinondohan ng mahigit 5 billion pesos pero natanggap na ng Wawaw Builders Inc. yung pero hanggang ngayon wala daw nagawang anumang flood control projects.
Yan ang initial na resulta ng pagdinig dito sa Senado. Balik sa inyo. Maraming salamat, Mean Corvera.